Nag-iisip dito na lang daw siya. 3 days lang. Na-extend. Ito yung church nila. Ito yung church nila. Ako po po ang masisipag. Grabe. Yan, mga pinsan ko po galing pong Cavite. Pero lang. Ano, yan yung ginagawa niyong church. Kawayan. Matibay naman yan. Oo naman. Talaga? Yung ano ganyan presko pa yan. Pag ano, sa kayo Good nag-gathering? morning po. Sa kayo nag-gathering pag Sunday? Doon sa bahay. Dito muna, sa kanila sa bahay. Hello po! Yung bayan natin doon, yung bayan. Be, picture mo sila dito nga, Be. Para ano. Nag-iisip dito na lang daw siya. Picturean ko po kayo dito. Kayo. Saan? Yan, dito, dito. Sabi ko pwede mo natin i-confirm kay Lord. Hindi dahil sa nakalimutan ng Diyos, kundi nagpapaalala na kung sa kasama kami. Wala natin eh. Walang trabaho. Sabihin ko, ako na talaga yung umuhay sa 10 ko. Uli ng Panginoon kasi sa kabila ng lahat, sobrang hirap na buhay namin. Ang bahay namin noon, malilipa yung mga anak ko, binuhay ko sila sa pamamagitan ng pagtitinda. Nagkakariton lang ako noon. Tapos yung mga anak ko, habang nagkakariton ako, habang anak sila, pinapaaral ko sila. Ako yung naging provider. Praise God! It's an honor na actually hindi naman the first sa ibang church din. Thank you kay Lord kasi privilege din na marinig yung living testimony. Siyempre yung nanay ko, bunga ako. Sino mga panganay dyan? Breadwinner. Kahit hindi panganay, sige. Meron akong pabang sa inyo. Naano nyo ba sa sarili nyo na unique kayo? Unique. Pag sinabing unique, kakaiba sa pamilya. Napansin nyo na yun, bata pa lang kayo, there's something unique, parang iba. Bakit iba ko sa magkakapatid? Diba? Naalala nyo si Joseph, si Moises, si David. Diba? Pag nabasa nyo yun, diba? Kasi ang Bible is not filter. Talaga sinulat lahat. Tatandaan natin pag nag-pray tayo, pag may sinabi si Lord, huwag ka nang manlaban. Diba? Pag sinabi ng Lord, gusto ko ito eh. Tatandaan natin kung ano gusto natin, yun ang bibigyan ng Lord. Ako nga nagtatanong, bakit ako ang naging pangalan nila? Sa 10, ako ang nakaranas ng lahat. Diba? Di pa panganay eh, alay. Joke lang. Hindi naman bakit panganis nagiging responsible. Depende yun sa pagkatawag nila. Magkakaroon kayo ng question. Once na inatanong nyo to sa sarili, bakit ako nabuhay? Natanong nyo ba? Tanong yan ang hirap na sa buhay. Diba? Bakit ito ang naging magulang ko? Bakit siyang naging nanay ko? Bakit siyang naging tatay ko? Diba? Ang daming tanong. Once na nagtanong na kayo, syempre, sino sasagot yan? Diba? Ang tatay namin is namatay ng year 2022. 86, no? 86. Actually, hindi ko ipagmamalaking sarili ko. Dahil lang kay Lord, hindi ko ipagmamalaking perfect na anak ako. Nung namatay yung tatay ko, doon ko na-realize, suwain pala akong anak. Diba? Kasi hindi natin maano na, when you provide as a family, syempre nagiging diktador ka. Ako na yung kumikita, ako yung panganay, ako yung masusunod. Diba? Kasi ang tatay ko, actually, pag nagulo yung dinesign ni Lord, ang nanay ang naging dapat nanay, ang tatay ang dapat nagiging tatay, ang anak ay dapat nagiging anak. So, ang nangyari, ang nanay ko ang naging tatay, ako ang naging nanay. O, sige.
Ang tatay ko naging parang anak. Diba? Siyempre at my age 8 or 7 years old, alam ko yung nangyayari. Sabi ko nga, kaya ang tanong ko, manihirapan ka ba? Sabi niya hindi. Sinalo, may sumalo. Diba? Kasi tatandaan natin, ang mga anak, nahihirapan din niya. Siyempre, nahihirapan din ako sa sitwasyon ng nanay ko. Sabi ko, huwag ka na mag-anak, nahihirapan na ako eh. Diba? Tama na. Pero siyempre, hindi natin maaliw kasi siyempre, hindi pa ako nagmamahal noon. Diba? Bag pa yun. At least my age, nasagot yung tanong ko na bakit, diba? Walang katapos ang bakit. Sumasagot naman talaga si Lord. Pero, huwag ka mag-ano ng tatganong ng sagot. Ang sagot is laging masakit. Walang, hindi sugar-coated si Lord. Sa totoo lang, hindi siya sugar-coated na ganito. Mga ano ka pa, yung question ka pa, bakit? No, diba? Lagi may bakit. Diba? So, thankful to the Lord. Ang pinangawakan ko is Deuteronomy chapter 7 verse 9. So, at this age, sinasabi niya na 39 years old ako nang namatay yung papa ko. Actually, hindi ko kalain na akong nagkakaroon ng big impact sa family. Ako pa rin! Diba? Sa panganay, syempre nakasaksi na lahat. Syempre, siya habang nandun sa palengke, hindi niya alam yung nangyayari sa aming magkakapatid. Ako yung sinasabi ko na, hindi ko lang nasabi na dahil kayo na ako nag-asawa kasi nakita ko yung buhay namin. Parang may asawa na rin. Hindi ko lang talaga naranasan mag-iri. Sa totoo lang, hindi naman. Kasi sa siyang nakapatid, although pinalagaan ng iba, pero pagdating ng... Kasi hindi ako pinalaki nila. Parang ako si Moises eh. Kasi na-train ako sa tita ko. Malaki yung impact nila sa akin kasi ano yung training ground mo? Hindi naman ako mapupunta sa inyo sa magsasalita ng ganito at sa mga youth na hindi ka naman pwedeng agad makapunta sa ganitong magiging testimony ka agad. Kasi may process nadaanan tayo. Kaya yung sasabihin mo na mabuti ako anak mo, mabuting anak. Suwain nga ako lagi sasabi ng mama ko, suwain ka ang anak mo. Kasi kalasagot di ba nakalagay sa Ephesians, sino yung nabigyan ka ng bote dyan? Nabuksan na, di ba? Di ba, pagbunot nyo dun. Actually, talagang yung lahat ng nasa bote nyo, nasa experience na nilagay doon. Si Lord ang nagbigay ng wisdom, napaka-bless ng mga nabigyan niya. So, nakakatuwa kasi tayo, pag nagbasa tayo ng Bible, minsan hindi naman natin nakikita ang reason. Pero yung bote na yun, sobrang ang daming. Pagka nabuksan mo yung bote na yun, pagka bumunod ka dun sa pulasakot, ako nga pinagawa ko rin, sasakot din. Sabi dun sa Ephesians, sumunod tayo sa mga magulang natin. Walang nakalagay doon na susundin mo lang ang magulang mo pag mabait sila sa'yo, paging responsible sila sa'yo. Dapat susundin mo ang magulang mo kahit irresponsable sila. Diba? Kasi, syempre, sa dami ko rin nakasama mga actually, sanay ako. Kahit saan mo ako ilagay. Kahit saan mo ako ilagay, nakikita ko yung mga sumusunod sa magulang. Ang bless na ngayon. Ang ganda-ganda na ng buhay ng mga kabatch ko. Although hindi ko masasabi na hindi ako bless ako sa sobrang dami experience kasi marami experience. In Deuteronomy 7 chapter 9, ang sabi doon, kahit gaano ba katagal yung prayers mo, bibigyan ni Lord yan. Kasi yun yung nakita ko sa papa ko. Kasi dahil kung ako ng nanay ko, syempre tingin na siya, ako naman spiritual. Mas ayad ako sa kanya, minsan niya parang siya pa yung ako pa yung nagtuturo eh. Siyempre, Kasi nga siya yung provider. Tapos ako yung sa bahay, mga kapatid ko dinadala ko. Huwag tayong magsawa, lalo na sa mga anak na may mga pasaway. Tayo mga anak na syempre yung lalo naman tayo may ugali tayong ayaw natin sa mismo sarili natin. Diba, pagsagot ka sa magulang. Ako sabi ko, hindi ko alam ano yung testimony ko kasi dami ko tinulahan. I'm really blessed kasi kung wala tayong pangit na pangyayari sa buhay natin, wala tayong testimony. Diba? Gaya yung mga dinadaanan niya, magiging living testimony siya. In Deuteronomy chapter 7 verse 9, kitang-kita ko sa papa ko. Na sabi ko, Lord, aaral na. Aaral na yung papa ko.
Eh, syempre, lagi mong pa-accept ng salvation, ito na. Pero ang yung naghihinga mo na siya, sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15, ang sabi doon, hindi nagpapatawad. Kung hindi ka magpapatawad pa, hindi ka makakauwi. O, di ba nakalagay doon, ang hindi nagpapatawad, hindi nagpapatawarin ng Diyos Ama. Asan ba yung Diyos Ama? Di ba nasa langit siya? Which is big impact sa akin. Kasi tatandaan natin ang heart natin. Kahit gaano ka tayong ka-active, kung ang puso natin hindi ayos, wala yan. Tatandaan natin, pagpikit ka lang ng mata mo, kahit anong ginagawa mo, agad repent, sorry Lord. Kasi hindi natin alam. Lagi ko tong binabanggit every time na mag-e-evangelize ako. 3 paraan lang kung paano tayo kukunin ni Lord. Una sa pwedeng umabot pa tayo ng 90s, 80s, diba? Sa katandaan. Pangalawa, sa sakit. Pangatlo sa aksidente. Isang kasama mo ngayon, sa susunod wala na. Lagi ko itong sinasabi. Kahit sa kahit doon sa mga napupuntahan ko. Ang big impact niyan pala. Yung pagpapatawad. Bakit ba tayo merong salvation ngayon? Dahil sa forgiveness. Sino muna nagpatawad? Ang Diyos Ama. Binigay niya ang kanyang buktong na anak. Dahil sa pagpapatawad. Lagi kailangan malinis dapat yung puso natin. Kaya nga lagi tayo, di ba? Kung o-observe nyo ang prayers natin, di ba? Hindi tayo agad humingi. Hingin mo tayo ng Lord, sorry po. Ito, ganyan. Then, saka, praising din. Saka yung hingin mo. Kasi, yung puso natin lagi. Alam ni Lord, minsan tayo nga mismo na alam yung puso natin, di natin alam kung ano naman yan. Yung action mo na lang, yung nasasabi mo. Kaya dapat, lagi ang puso. Paayos natin kayo. Kasi yun ang nakita ko sa papa ko. Yung pagpapatawad. Sobrang laki. Sobrang laki. Kasi we are not saved by works. Kahit sabi mo, active ka pa ngayon. Eh, ang puso mo, madali tayo magpanggap. Sobrang dali magpanggap. Diba? Dapat tayo ang magpapagamit kay Lord, hindi tayo ang gagamit kay Lord. Diba? Kailangan nakikita yan sa pamumuhay. Kasi ang naglalay, kasi like na tayo. Tsaka prone tayo sa mga tao. Alam mo na. Bakit sa akin kung ganun tao kayo kumalit? Kasi ikaw ang naglalay. Pag pinili ka ni Lord, light ka na. Pag in-accept mo siya bilang Lord and Savior, yung totoo magiging light ka na. Diba? Nag-iilaw ka kasi ikaw yung gumagawa ng tama na nakikita ang ginagawa ng mali. Mali yung kasama mo. Siyempre, ikaw yung magiging action. Ikaw yung sinasabi. Be the salt and light. Kaya kahit ihalo ka dyan, mag-stand ka. May stand ka. Akong stand ko, kahit anong gawin mo sa akin, kahit saan ko dalhin yung stand ko, yung faith ko ay kasi, syempre, yung dreams versus purpose, yun yung dinadaanan natin ngayon. Eto, hindi ko din expected na makapunta ko dito. Hindi akong excited eh. Actually, parang, hindi ako excited na ako dito. Yung talaga yun. Tapos, sinabi ko yung ganyan. Siyempre, binigay ni Lord sa akin yung 2 Corinthians chapter 9 verse 8 na sinasabi ni hindi mo pa binabanggit. Hindi mo pa iniisip. Alam na ni Lord yung para sa'yo. So, magkaroon ko niyan. Jeremiah 29:11. Diba? Kaya makita yung Lord, let your will be done. Hindi yung kalooban mo. Kalooban ni Lord. Lord yun, actually 3 days lang. Na-extend. Diba? Na-extend. Thank you ko Lord kasi we are blessed. Serving bahala sa pagpapagod ng pangailangan natin. Ang kailangan natin maglingkod yung mga kabataan, especially the youth. Diba? Especially the youth. Yung pag-asa. Sila, yung mga elders, mga na tayo. Pero kailangan yung edad natin, so maraming sa spiritual na. Kasi ang hirap ng edad, tapos baby pa. Diba, nakakaya yun, yung mas magaling mahimit sa senior. Pero, yung sinasabi nga na, kailan pa tayo maglilito? Pag mahina na, pag nakarating na. Ang pangitignan, no? Diba? Kailangan, hanggat malakas. Hanggat malakas. Kaya, bless pa rin, yung hindi naman, walang late eh.
kahit senior ang galing pa. Dito naman sa mga ito, marami pang pagdadaanan. Pero ang lagi kong paalala, yung puso, laging dapat walang galit. Pangalawa, huwag kayong gagamit kay Lord. Si Lord ang gagamit sa atin.